Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na, nagbunga rin itong pagbabanta na ginawa ni Baste Duterte. Di ba ang sabi niya, ang kailangan niya lang daw yung ulo ng presidente. Well, isa po yan sa matatakal na topic sa darating po na hearing sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. At beside, ano yung pinaka-plot twist dyan? Mismong si NBI Director Melvin Matibag na mismo ang nagsabi na tinutugis na nila kung sino yung nasa likod ng pagbabanta dito nga po kay President Bongbong Marcos at kung sino yung assassinate, 'di ba? Yung mag-a-assassinate kay PBBM na inutusan ni Sara Duterte. If ever man daw po kung siya daw po ay ipategi, 'di ba? Meron daw siyang hinire na mag-a-assassinate kay PBBM at kay First Lady at kay former House Speaker Martin Romualdez. Tinutugis na po ng National Bureau of Investigation. So sa madaling sabi, walang kawala itong si Sara Duterte. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na biro lang ang lahat ng ito. Paano magiging biro ang lahat ng ito? Eh, nung nagsasalita siya, sobrang seryoso. Di ba? No joke. Gumaganon pa siya. Eh, ngayon, syempre, itong si NBI Melvin Matibag talagang dedicated at sobrang napaka-workaholic sa kanyang trabaho. Tingnan nyo nga naman, kahit itong si Boying medyo naiinggit. Balak pa imbestigahan. Itong si tawag dito, itong si NBI Director Melvin Matibag, gusto niya pa atang awayin. Anyway, smell something fishy dito kay Boying. Pero dito tayo sa main topic natin. Ito mga minamahal, oo. Dapat hulihin itong taong ganyan. Oo. Pakinggan natin. Alright. Itutuloy na sa Miyerkules ng House Justice Committee ang pagtalakay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig, inaasahang naharap ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng isinasagawa nilang investigasyon sa ginawa umanong pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nananatiling seryoso ang usapin sa kabila ng nauna ng pagtanggi ng Vice Presidente sa mga paratang. Continuing investigation, hinahanap pa rin natin what we know. Ito sabihin namin, sa findings namin, that is something na ginawa niya, not spur of the moment na parang sasabihin na ano lang siya, metaphor lang siya, hyperbole lang. That is planned, actually. So alam namin na meron talagang kinausap, but we want to find out who is that person. May mga hawak na nila silang ebidensya sa ginawang pagbabanta ni VP Sara na kanilang ipepresenta sa Kamara. Inimbestigahan po yan, including po yung mga yung digital po, yung mga pronouncement po na nasa social media, tinignan po yan. And alam naman na po natin that there was a case filed by NBI before the National Prosecution Service of DOJ. So that will cover testimony, and we will also bring the documents at saka video recordings na pina-authenticate po sa National Bureau of Investigation. Samantala, iniimbestigahan din ng NBI ang isang lalaki na nagkomento sa live broadcast ng Radyo Telebisyon Malacanang o RTVM habang nasa isang public event si Pangulong Marcos Jr. Ayon sa ahensya, maituturing na aktwal na banta ang naturang pahayag dahil naganap ito habang nasa labas at expose ang Pangulo. Dapat umanong mahuli ang nasabing individual para malaman kung ano ang kanyang motibo sa kanyang naging komento. Habang nagla-live si Presidente, kaya actual yung threat. Kasi nasa labas ang Presidente. Expose siya. That is an event. And you say, barilin mo. May wait yun. Kasi nasa labas si Presidente. It's different kung nag-post ka ng ano. Of course, it's still a threat. Pero this one, nasa labas ang Presidente doing his job, his day-to-day job as the President, tapos magpo-post ka ng barilin mo. What if one lunatic na badling ko na nga ito. Grabe, barilin eh. Diba? So hindi yung threat order? It looks like a threat and an order at the same time. Diba? Hindi natin alam sinong kausap din itong tao na to. That's why we are after him. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diba? Literal na merong pangil ang batas. Iba talaga itong si Melvin Matibag, no?
talagang sobrang dedicated sa kanyang trabaho to the point na kahit naman ata sino mapapamangha. Oo, kahit naman ako, napamangha ako, biruin mo kasi kung meron tayong comparison kay NBI Director, yung dating NBI, 'di ba, na si Magno, okay naman, pero medyo malamya eh. 'Di ba? Parang ginagawa niyang baby yung mga kriminal eh. Pero itong si Melvin Matibag, mga minamahal, walang sinasanto eh. Hindi ka tatagos sa kanya eh. Wala nang words na pwede nating pag-usapan, hindi ka talaga tatagos sa kanya. 'Di ba? Parang pinapakita ni Melvin Matibag yung batas. Oo, mapanagot ang dapat mapanagot. Hindi pwedeng hindi to pwedeng yung nanggugurgur ka lang ng kung ano. Hindi pwedeng ganun eh. 'Di ba? Tinutugis nila at sino kaya yung posibleng nasa likod ni Vice President Sara Duterte na kanyang kinausap kasi according kay Melvin Matibag, well-planned itong kanilang ginawang trabaho. When we say well-planned, nakaplano na talaga yon eh. Si Sara Duterte, alam naman natin pag nagsasalita, medyo, diba, na hook balahap siya. Paano ba yon? Yung nare-reveal niya yung mga hindi dapat na-reveal kasi ang dami niyang hanas eh. Diba? Pero tingnan nyo dito. May live stream ka pang nalalaman. Although 50-50 tayo sa cases na yan. Pero tingnan na lang natin yung pagnanakaw, lalo pat napikon na itong si Man Scarpio, tungkol nga po dito sa SALN, 'di ba? Pikon na pikon sila eh, no? Bakit kaya napipikon? For what reason kaya? Bakit napipikon si Man Scarpio? 'Di ba? Nasupalpal nga sila ni Dilima. Actually, tuwang-tuwa ako dun eh. Diba? Yung nag-file sila ng record sa AMLAC, diba? Sa BSP, tapos yung ibang, ng anti-money laundering, diba? Parang pikon na pikon sila eh. Parang inis na inis eh. Diba? Mga minamahal. Pero anyway, nakikita natin yung what do you call this, mga minamahal, nakikita natin yung pag-usad ng kaso. Nakikita natin kung paano po magsalita, 'di ba? Itong mga nasa government agencies na hindi nila papalagpasin bawat ultimatum sentimo ng sinasabi mo kasi posible talagang mangyari 'yun, mga minamahal. 'Di ba? Ang daming mga naging NBI director na takot pero itong si Melvin Matibag, 'di ba? Sobrang kinakalampag niya, mga minamahal. Oo, sana Ombudsman Boying, iwasan natin yung inggit. If ever na inggit ka man, pikit na lang yung mata mo, gumawa ka din ng trabaho mo. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Hindi yung ang dami mong eklabush, ang dami mong hanash na dinadamay mo pa si presidente. 'Di ba? Sa mga katarantaduhan mo. Oo. Na dinadamay mo yung ibang ahensya ng gobyerno para lang i-uplift yung pangalan mo. Kasi Boying, kung talagang mahal ka ng Pilipino, i-uplift ka nila kahit di ka magsalita, hindi ka magsabi. Kasi yung trabaho mo pang bulilya o pang bata, walang kukuha talaga sa'yo. Mas kagagalitan ka pa ng mga Pilipino. Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.